siguro naman lahat kayo updated dun sa issue ni Alputera. Si Alputera kasi mga kababayan, siya po si Jasmine Egad. Pakitama, Egad o Egan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Siya po mga kababayan, ang naging parang kanang kamay ni dating Pangulong Duterte at nag-aalaga kay dating Pangulong Duterte. Sinasabi pa nga nung iba na ito daw po ay isa sa mga chika babes ni dating Pangulong Duterte. So ngayon mga kababayan, i-play muna natin etong video na inilabas kanina ni Maharlika. Ito po ay 6 na minuto. At may binabanggit siya dito na di umano etong si Alputera pinupondohan daw ng isang businessman mga kababayan para daw po kumuha ng impormasyon sa kampo ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, alamin natin mga kababayan kung ano nga ba ang katotohanan dito sa ginagawang ito ni Alputera, kung bakit siya pumunta pa ng dahig at kung bakit mga kababayan siya ay nananatili dyan po sa dahig para bisitahin at magpumilit na makita etong si dating Pangulong Duterte. So ngayon, i-play po natin mga kababayan itong video na inilabas ni Maharlika. Nung unang dating ko, may mga nakausap ako. Actually, hindi doon, mga sa phone at mga personality, the personality. Na ang unang tanong, bakit nandito yan? Pakinggan nyo to Pakinggan nyo mabuti to. Okay? Ang sabi, ganun daw, ni PRRD, di ba, nagmamahal kay PRRD, chucho. Ako lang naman akong pakialam kahit sino ang magsuporta kay Pangulong Duterte. Kasi the more na may magsuporta kay Pangulong Duterte, the more na mas masaya. Pero kailangan nyo tingnan yung motibo. Okay? So doon sa pag-uusap na yon, yung konektado na negosyante, okay? Yung konektado na negosyante na part owner ba siya? Doon yung part owner ba or may share ba siya doon sa eroplano? Sa charter na nagdala kay Pangulong Duterte. May lumabas na yun na issue na itong si Alputera ay tao siya ng negosyanteng ito at pinoprovidean siya. Gusto kasi nilang palabasin mga kababayan na yung negosyanteng tinutukoy dito ay malapit kay First Lady Lisa Marcos. Ano po, and then gusto nilang palabasin na yung nagpipinance dito kay Alputera ay si First Lady Lisa Marcos para lang kumuha ng impormasyon dito po kay dating Pangulong Duterte. Pero hindi kasi yan mga kababayan yung katotohanan dyan Hindi talaga yan yung issue dyan. Alam nyo ba mga kababayan kaya nagkakaroon ng kaguluhan dito? Kasi hindi nakikinig. Etong si Maharlika at saka itong si Hanelit Abansenya dito po kay Sara Duterte at doon sa mga vlogger na nagmamahal kay Digong. Kasi nga naman mga kababayan, napakalaki ng selos ni Hanelit Abansenya dito po kay Jasmine Egad na di Egan or Egad na di umano'y kanang kamay ni dating Pangulong Duterte at di umano'y girlfriend or isa sa mga babae ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, ano nga ba ang motibo nitong si Jasmine Egan aka Alputera na tinatawag nila kung bakit nga ba lumalapit mga kababayan dito kay dating Pangulong Duterte? Kasi alam nyo ba, ang pinag-uusapan kasi dito mga kababayan, bilyon. Hindi po kasi mga kababayan, simpleng dahil lang gusto si Duterte, dahil lang isa sa mga babae ni Duterte, or dahil lang sinugo ng gobyerno ni PBBM. Hindi po kasi yan yung issue dyan. Hindi yan yung totoong motibo dyan ni Jasmine kung bakit lumalapit-lapit kay dating Pangulong Duterte. Dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, meron po kasing isang matinding issue na pumutok noon. Panahon ito ni dating Pangulong Duterte. Ito po kasing awayan ng pamilya dahil po sa isang malaking company. Eto, basahin natin. Kung titingnan nyo kasi mga kababayan, wait lang, lakihan ko lang Yan. Kung titingnan nyo, ayon po dito sa Philippine News Agency, DOJ drops Raps versus Yanson 4 over family dispute. Ibig sabihin, away pamilya mga kababayan. At ang pinag-aawayan po nila isang malaking negosyo na bus company. So ngayon basahin po natin etong nakita nating balitang ito. Sabi po dito, ibinasura ng mga prosecutor ang mga kasong kriminal laban sa 4 na magkakapatid ng pamilya Yanson at ilang iba pa sa marahas na pagkuha sa mga higanting bus firm na Valiacar Transit Incorporated data ito, BTI, sa Bacolod City noong nakaraang taon. Sa isang resolusyon na may petsang Hunyo 22 na inilabas noong Martes na nilagdaan ni Assistant State Prosecutor Eric Opriasa ang mga kasong karnaping, possession of
explosive, robbery at arbitrary detention na inihain ni na Leo Ray Yanson, si Leo Ray Yanson mga kababayan ay tiyuhe ng asawa ni Jasmine Egan. Nakuha niyo yung pinupunto mga kababayan, si Leo Ray Yanson ay tiyuhin po ng asawa ni Jasmine Egan. So ngayon, ito po kasing pinag-uusapan dito mga kababayan yung agawan dito po sa negosyo or higanting bus firm. Higanting negosyo mga kababayan. Ano po ng bus. So ngayon, kung titingnan nyo, si Leo Ray Yanson kasi mga kababayan, ito yan. Yan. Ito yan na dating taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, dumidikit kay First Lady ngayon. Tapos palihim na tumutulong kay Duterte. Kaya nga sila yung nagpipinance kay Jasmine Egan dyan po sa mga maisog rally dyan sa Dahig, Netherlands. Kasi nga, gusto nilang makakuha ng tulong mga kababayan kay First Lady Elisa Marcos para dun sa away pamilya or kasuhan dito po sa away pamilya nila. Tapos ang pinakamasakla pa dyan, namamangka sila sa dalawang ilog, lumalapit sila kay First Lady pero palihim naman po nilang tinutulungan eto pong si dating Pangulong Duterte. So ngayon, ang isa pa dito, pagpatuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, eto daw, sa isang resolusyon na may petsang Hunyo 22 na inilabas noong Martes, nilagdaan ni Assistant State Prosecutor Eric Opriasa ang mga kasong karnaping possession of explosive, robbery at arbitrary detention na inihain ni na Leo Ray Yanson at Jeanette Yanson Dumancas laban sa kanilang mga kapatid na sina Roy, Emily at Ricardo Jr. at si Lourdes, Selena Lopez na kilala bilang Yanson 4 o etong Y4 ay na-dismiss dahil sa kawalan ng ebidensya kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte nakasuhan po kasi yung 4 na kapatid. Kinasuhan yung 4 na kapatid mga kababayan. And then nung nakasuhan, nalabasan ng warrant of arrest, eto pong mga kapatid na ito na kinasuhan ng ibang bansa. Ngayon, since na-dismiss mga kababayan, yung kaso, natatakot ngayon itong tiyuhe ng asawa ni Jasmine Egan na balikan sila nung 4 na kapatid nila na kinasuhan nila. Kaya ngayon, humahanap sila ng paraan, dumidikit sila kay First Lady Lisa Marcos mga kababayan at nagbabaka sakali na baka matutulungan kung sakaling rumesbak di umano etong 4 nilang kapatid na kinasuhan na hindi naman napagtagumpayan dahil nga na-dismiss yung mga ikinaso nila, humihingi sila ng tulong, pasimple silang lumalapit kay First Lady na baka matulungan po sila. In the same time, habang lumalapit sila kay First Lady, palihim naman nilang tinutulungan etong si dating Pangulong Duterte sa pamamagitan naman mga kababayan ni Jasmine Egan. Pinopondohan nila si Jasmine Egan para doon mga kababayan sa mga maisog rally dyan po sa Dahig. Ano po na nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte kasi umaasa sila na someday baka matutulungan sila ni dating Pangulong Duterte sa napakabigat pong isyong ito. Kasi ang pinag-uusapan po dito hindi naman po milyon, bilyon ang pinag-uusapan dito mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin Eto daw, sa pagbasura sa kaso ng umunoy pagnanakaw ng 55 bus ng kumpanya, partikular na binanggit ni Opriasa ang kawalan ng labag sa batas sa pagsakay dahil ang mga bus ay voluntaryong ipinarada ng kanilang mga driver sa compound ng Dynamic Builders, isang kumpanya na pag-aari ng isa sa mga respondent. Ang 4 na magkakapatid ay nagmamay-ari ng higit sa 60% or 60% ng natitirang stock ng BTI ng kumpanya, ang pinakamalaking bus firm sa bansa. So ibig sabihin mga kababayan, since pinakamalaking bus firm, bilyon yung pinag-uusapan dyan. Kaya kailangan ni Leo Ray Yanson na gumawa ng paraan para may sumaklolo sa kanila kung sakaling balikan sila nung 4 na kapatid niya na kinasuhan niya. Kaya nga etong si Jasmine Egan, syempre asawa ng pamangkin niya, pinondohan nila para ponduhan yung mga maisog rally doon po sa Dahig. Ano po, at the same time, lumalapit sila kay First Lady Lisa Marcos kasi nga natatakot silang balikan
nung apat na kapatid na kinasuhan nila na kalaunan ay na-dismiss yung kaso. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa. Idinagdag ni Opriasa na may mga driver ay ipinarada lamang ang kanilang mga unit ng bus sa loob ng lugar ng Dynamic Builders. Sa premise na ito ay ligtas sa nasabing lugar. Ang mga susi na nasa pagmamayari ng mga driver ay kalaunan ay naibigay sa BTI. Anya, nag-ugat ang mga serye ng mga kaso laban sa pagkuha sa punong tanggapan ng bus firm at mga istasyon ng bus nang walang utos ng korte ni Leo Ray at Bacolod Police noong August 2019. So ibig sabihin mga kababayan, baka malito kayo ha, si Leo Ray Yanson, pamangkin niya yung asawa ni Jasmine Egad aka Alputera. Ano po, kasi nga mga kababayan, ang kalaban dito ni na Leo Ray Yanson yung apat niya pang kapatid na kinasuhan niya na pero nang dahil sa wala siyang sapat na ebidensya, na-dismiss yung ikinaso niya sa apat niyang kapatid. Ngayon natatakot sila na baka rumesback yung apat niyang kapatid. 'Di ba mga kababayan? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, ito ay sa kabila ng nakabinbing demanda ni Leo Ray na nagtatanong sa kanyang pagpapatalsik bilang BTI President. Sa parehong resolusyon, ibinasura ni Opriasa ang mga kaso laban sa asawa at mga anak ng apat na magkakapatid na Yanson, Margaret Rose, Rihanna, Nicole at Christopher Ulrich Yanson, pawang mga direktor ng Dynamic Builders. Ang mga kasong grave caution laban kina Roy Emily Yanson, Lopez, Rose, Rihanna, Nicole at Christopher Yanson ay ibinasura rin dahil walang sapat na ebidensya ang naitatag ng mga reklamo mga kababayan. Sino yung walang sapat na ebidensya? Yun po mga kababayan, si Leo Ray Yanson, pamangkin niya yung asawa ni Jasmine Egan. Wala silang sapat na ebidensya eh. Kaya ang nangyari dito, lahat ng ikinaso niya doon sa mga kapatid niya na posibleng karibal niya sa negosyo mga kababayan at posibleng mga kahati niya doon sa malaking bus company, ngayon natatakot siya na baka resbakan siya. Kasi nga mga kababayan, wala na eh. Si Duterte, hindi na siya ang presidente. Wala nang Jasmine Ega nasasalo sa kanila. Kasi nga nung panahon ni dating Pangulong Duterte, malakas yung loob nila. Kasi nga si Jasmine Egan, di umano ay kanang kamay ni dating Pangulong Duterte at isang ungot lang kay dating Pangulong Duterte kayang gawan ng paraan ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga mga kababayan, kung chicks mo, gagawan mo talaga ng paraan para matulungan man lang. At yan po yung nangyari kaya nakasuhan yung apat na mga kapatid, di umano nitong si Yanson na ito, nitong si Leo, mga kababayan, Yanson. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, gayon pa man kinasuhan ni Opriasa si Ricardo Yanson Jr. para sa matinding pamimilit at paglabag sa Public Service Act para sa umano'y pagkakalantala sa pagbabalik ng mga bus ng BTI habang si Emily Yanson ay kinasuhan ng falsification at perjury. Sinabi ng mga abogado ng mga respondent na uubusin nila ang lahat ng magagamit na mga legal na remedyo kabilang ang pagtaas ng kaso para sa pagsusuri ng kalihim ng mga hustisya. So ngayon mga kababayan, ang totoong pakay, taliwas sa sinasabi ni Maharlika kasi pinapalabas niya Pinapalabas niya na si First Lady yung nasa sa likod ng lahat ng yan na nagpupondo dito kay Jasmine Egan para ispayan etong si dating Pangulong Duterte dyan sa dahig. Mali po yung sinasabi nilang yan. Kasi nga mga kababayan, ang totoo talaga na nagpupondo kay Jasmine Egan ay walang iba. Kung hindi, etong tiyuhin ng kanyang asawa na may-ari or presidente di umano noong malaking bus firm dito po sa ating bansa. Kasi ang pinag-uusapan dito, bilyon. Kailangan siguro nila ng tulong ni dating Pangulong Duterte, dahil nga iniisip nila na baka resbakan sila nung apat na kapatid niya na kinasuhan niya. In the same time, pilit silang lumalapit kay First Lady Lisa Marcos pero tinutulungan nila ng palihim. Ito pong si Duterte. So ibig sabihin, mga kababayan, yung mga nakadikit ngayon kay First Lady Lisa Marcos, inaahas lang, kinukupa lang, ito pong si First Lady Lisa Marcos. Dahil nga mga kababayan, nakadikit nga sila kay FL Lisa Marcos pero palihim naman nilang tinutulungan etong si Duterte. Kasi nga mga kababayan, kaya lang naman kasi sila dumidikit dito kay FL
At kaya palihim nilang tinutulungan ay itong si dating Pangulong Duterte kasi may kailangan sila. Kasi bilyon yung pinag-uusapan, mga kababayan. At yan po yung dahilan kung bakit ganito na lamang yung mga banat nitong si Maharlika. Kasi nga nagsiselos, etong si Hanelit Abansenya, dito po mga kababayan, kay Jasmine Egan. Dahil nga masyado itong napalapit kay dating Pangulong Duterte at since hindi na nila kailangan ngayon dahil nga si dating Pangulong Duterte ay nakakulong na at isa pa pinagseselosan di umano ni Hanelit Abansenya, unti-unti na nilang sinisira at idinidikit nila kay First Lady Lisa Marcos para nga naman mas madali nilang masira etong si Jasmine Egan. In the same time, nasisira din nila etong si First Lady Lisa Marcos. Pero sa katotohanan lang mga kababayan, ang kailangan talaga ni Jasmine Egan dyan, kaya siya pumunta ng dahig at nagpupumilit na makapasok doon sa mismong detention facilities ni dating Pangulong Duterte ay upang makausap si dating Pangulong Duterte about po dun sa personal na issue ng kanilang pamilya ng kanyang asawa. Kasi nga masyadong malaking issue ito mga kababayan dahil ang pinag-uusapan po dito ay walang iba lang naman mga kababayan kung hindi etong higanting bus firm na Balyakar Transit Incorporated or etong BTI. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So yan po yung dahilan dyan. Kaya sila talaga nagkakandara pa na lumapit kay First Lady at palihim na tulungan etong si dating Pangulong Duterte. So sa madalit salita, namamangka sila sa dalawang ilog, pinakikiramdaman nila kung sino yung unang makakatulong sa kanilang problema. Kaso nga lang ang problema, ito po ay nasa korte na, mga kababayan, at mahirap na pong pakialaman ito pong isyong ito, lalo na at na-dismiss na yung mga kaso na isinampa nung tiyuhin ng asawa ni Jasmine Egan dito po sa apat niyang kapatid. At ngayon, di humanda sila do sa restback or posibleng restback nung apat na kapatid ng tiyuhin ng asawa ni Jasmine Egan. So anyway mga kababayan, yan po yung dahilan kung bakit etong si Alputera, etong sinasabi ni Maharlika na si Alputera mga kababayan ay di umano naandya dyan sa dahig. At sinasabi pa nila, pinapalabas pa nila dito na ang nasa likod daw ng pagsusuporta or pagbibigay ng pera dito kay Alputera para ipamudmod dyan po sa dahig ay walang iba kung hindi etong sina First Lady at etong sina Amy Marcos. Pero ang katotohanan po dyan, ang nasa sa likod po talaga ng pagsuporta dito kay Jasmine Egan ay walang iba kung hindi etong si Yanso na ito, mga kababayan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin itong sinasabi ni Maharlika. Sana naintindihan nyo mga kababayan ha. Sana naintindihan nyo. Medyo mahirap siyang ipaliwanag, pero I hope naintindihan nyo. Financially para mag-spy o Ayan diba? kung ano ang nangyayari sa dahig. Kaya naman, ganun na lang. Kaya sabi, ganun na lang ka-eager itong si Alputera na pumasok sa loob sa ICC para makita ang Pangulong Duterte, di ba? Inilalaban niya dahil ipinagkakalat niya, di ba, na siya ang mahal ni Pangulong Duterte. Sinisiraan nila ngayon. Hindi yan mga kababayan, totoo. Ang totoo diyan kaya naghuhumahog na pumasok doon para kausapin si dating Pangulong Duterte about do sa issue na yan. Kasi matagal na tong issue na to. Matagal na tong issue na to mga kababayan. Panahon pa yan ni dating Pangulong Duterte etong isyong ito. Kasi nga natulungan naman sila ng Duterte administration dito. Mga kababayan, napagtagumpayan naman nila, nakasuhan yung apat na kapatid nitong tiyuhin ng kanyang asawa nitong si Jasmine Egan sa tulong na rin ni dating Pangulong Duterte di umano. Mga kababayan, at ngayong wala na si dating Pangulong Duterte sa posisyon, tingnan nyo naman, palihim na dumidikit kay First Lady Lisa Marcos kasi nga balak nila na kay First Lady Lisa Marcos naman humingi ng tulong para manalo sila sa usapin ng kasuhang ito. Kasi pag natalo sila dito mga kababayan, bilyon ang mawawala sa kanilang pera. Ano po bilyon ang mawawala sa kanila? Sinasabihan nila na ang request daw ni PRRD na wag i-drag yung personal life niya, pero ang binabaliktad nila, ako daw ang nagdadrag ng personal life ni Pangulong Duterte. Totoo naman po yan? Dahil si Alputera ang nagdadrag ng personal life ni Pangulong Duterte. Ang mga private pictures ni Pangulong Duterte ay inilalako ni Alputera para siya pagpaniwalaan ng mga tao, ng mga politiko o yung mga tao sa dahig na sila ay ganoon ni Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan mga palangga. So ngayon, doon sa conversation na yun, nung unang punta ko,
Bago pa si Mangga pumasok, bago pa si Mangga nagpadala ng lechon, bago pa nagkaroon sila ng budget doon sa hig na 30,000 euros, merong isang negosyante na tinulungan din ni Pangulong Duterte na may hawak sa liig. Hawak Ayan, sa liig oh. sa pera. Kaya delikado yung babae niya. Okay? Delikado. Kita nyo, naintindihan nyo na mga kababayan. Sinasabi niya si Alpotera ay pinupondohan ng isang businessman na dating tinulungan ni dating Pangulong Duterte na ngayon ay hawak sa liig mga kababayan, si Alpotera. So alam nyo ba kung bakit hawak sa liig si Alpotera? Siyempre tiyuhin ng asawa niya yun eh. Yung businessman na tinutukoy dito ni Maharlika. Malas nga lang niya kasi sila hindi nila kayang pangalanan eh. Pero dahil nga may article tayo, may pinagbabasihan tayo mga kababayan, may binabasa tayo, may resibo tayo sa madalit salita, madali nating naipapaliwanag sa inyo. Ano po kahit medyo malalim yung pinag-uusapan. Yung babae yan. Alright? Ano sabi dito? Ano sabi ni Palangga? Aha. Kababayan. Oh, yes, kababayan. Nasaan si Mangga nung kinidnap si PRRD? Sabi ni Maisog Vancouver. Hello Palangga, how are you? Sandra. Ayun na nga, isa yan sa mga katanungan. So, mga kababayan, yun yung tututukan ninyo. Si Alpotera ay maraming kinakausap na politiko. Sabi ko nga sa inyo, nung nag-aaway-away sa dahig, ay gusto niyang kausapin ako ng mga politikong tinawagan niya at pinapadelete niya yung mga videos. Yung mga videos ko, pinapadelete niya doon sa away-away na yun. Ganon si Alpotera kumapit sa mga politiko. Yung iba kasi naman politiko, naintindihan naman natin na nagkakaroon din sila ng access through Alpotera. Okay? So ngayon, ang titignan ninyo, ano ang misyon ni Alpotera? Yan ang ikinaiinggit nila kay Alpotera dahil nga sa sobrang lapit kay dating Pangulong Duterte. Sa sobrang lapit nito mga kababayan kay dating Pangulong Duterte, nagkakaroon to ng access mga kababayan kay dating Pangulong Duterte. And then yan yung ayaw mangyari ni Hanelet Abansenya. Kaya mga kababayan siguro, inutusan niya na rin itong si Maharlika na banatan ng banatan itong si Alpotera at idikit kay First Lady Lisa Marcos kahit wala namang ugnayan ito kay First Lady Lisa Marcos. Kasi nga naman, dalawang kapakinabangan na sa kanila to. Unti-unti nilang nasisira si Alpotera, na di umano mga kababayan, isa sa mga chika babes ni dating Pangulong Duterte dahil nga pinagsisilosan ni Hanelet Abansenya, in the same time na ididikit din kay First Lady Lisa Marcos at nasisira din nila etong si First Lady. Kaya nga dalawang kapakinabangan etong ginagawa nilang ito. Dalawang kapakinabangan sa kanila. Anyway mga kababayan yan, kung titingnan ninyo, dito nga sa Bisaya lang, Ilonggo lang ata yung salita dito. Pero maliwanag naman, sabi nga dito, asawa ni Yanson, sang Baliyakar, transit, ginadudlo, mga spy kag, double agent, sa tunga. Ang tinutukoy dito mga kababayan, di ba yung Yanson? Kasi nga, may away pamilya, na bilyon yung pinag-uusapan, na tinulungan dati ni dating Pangulong Duterte para makuha mga kababayan, yung kumpanya, yung bus firm, pero dahil nga tapos na ang termo ni Digong, tapos na yung kaso mga kababayan, sumablay-sablay na, kailangan naman nilang kumuha ng panibagong makakapitan. Ang problema nga mga kababayan, loyal din kasi etong mga Yanson dito po kay Duterte. Tapos ginagamit pa nila etong connection nila kay First Lady. Kaso nga lang ang problema, kahit anong dikit nila kay First Lady, hindi naman sila pinagkakatiwalaan ni First Lady mga kababayan. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Alpotera, bakit kailangan niya siraan ang common law wife ni Pangulong Duterte? Bakit yung kanilang team Alpotera sinasabi, ginagago kayo, yung utak nyo, ginagago na single daw si PRRD. Para ma-justify nila yung kaputahan. Okay? Yung diba? Selos! Anong iniepal-epal ni Hanelet? Hindi naman sila kasal. Ganyan-ganyan. May ganyan sila, di ba? May ganyan silang narrative. Is single si PRRD. Kita niyo yung pagkabugo ng mga ito to justify their Alpotera. Hindi siya nurse. Just score, hindi siya nurse. Okay, alpot siya. Yun ang sabi ni Palangga. Okay? Hindi siya nurse, ha? Ngayon. Obvious naman si Maharlika na ipinagtatanggol si Hanelet Abansenya. Magkano kaya binigay dito ni Madam Hanelet Abansenya para ipagtanggol mga kababayan ni Maharlika? Ano po kasi awayan ito ng mga awayan ito ng mga chika babes ni dating Pangulong Duterte. Masaklap nga lang dito, yung mga chika babes ni dating Pangulong Duterte na nag-aaway, hindi na lang sila yung mag-away. Idinadamay pa nila ang gobyerno ni PBBM at pinalalabas pa nila na pinupondohan itong si Alpotera
para mag-spy kay Duterte kahit hindi naman po totoo. Mga kababayan, yan ngayon ang titignan ninyo. Bakit sinasabi nila ng grupo niya na single naman si PRRD? Tama ba ako? Single daw si PRRD. So to justify na siya, na ito si Alpotera ay gustong-gusto o mahal naman. Yun kasi yung narrative niya doon. Kahit sa dahil yun yung pakalat niya. Kahit sino na nga lang yung tao, kukunin niya yung iPad niya, kukunin niya yung laptop niya, o ito ma'am, si ganyan si PRD, ganito, ganyan, ganun. Okay? So, ano ngayon ang gagawin natin? Sinisira nila, di ba? Ako ang titirahin nila kunyari, pero sinisira nila si Miss Hanelet. May anak si Hanelet at siya ang kinikilalang partner ni Pangulong Duterte. Kinikilala siya ng pamilya ni Pangulong Duterte, hindi si Alpotera. Na Ang problema nga, hindi naman kasal. Si Madam Hanelet Abansenya, tapos ang masaklap pa dito, marami pa mga babae, etong si dating Pangulong Duterte. So ano nga naman ang iisipin mga kababayan ng marami sa mga kababayan Pilipino po natin. Hindi kasal si Hanelet Abansenya. So ngayon, ang kinikilala dyan mga kababayan na tunay na asawa ni dating Pangulong Duterte ay yung si Zimmerman, yung mga magulang ni Sara Duterte at hindi po si Hanelet Abansenya. Sinisiksik ang kanyang sarili. Kaya kung mahal niyo yung Pangulong Duterte, tignan ninyo kung sino talaga ang sumusuporta sa kanya. Hindi si Alpotera. Si Alpotera, walang pera. Pinupunduhan, di ba, para maghasik ng lagim. Di ba? Sinasabi ng grupo ni Alpotera, even before, behind the scene, anong mga pinagsasabi nila kay Hanelet, hindi ko na lang sasabihin. Dahil sila, ang grupo nila, gusto nilang gibain itong nanay ni Kiko Duterte. Dahil may nagkukumpas kay Alpotera at sa grupo ng mga double agents. Ngayon, tinitwist nila ang narrative na ako ay inaatake ko yung girlie pero hindi totoo. Kasi para mabaling o ma-divert yung issue dito kay Alpotera at sa grupo nila. Dahil nakikinabang sila ay Mangga. Sabi ko sa inyo, dumating lang si Mangga, ay nagka-leche-leche na. Sabi nga na Rachel, sino nagpapansak? Sino ang nagpapansak? This is not about issue ng mga girlfriend ni Pangulong Duterte. Sabi ko nga, alam nyo na. Sino ngayon? Ano ngayon ang purpose? Kasi akala ni Alpotera, effective sila ngayon. Okay? Akala nila effective sila ngayon sa ginagawa nilang pag-divide and conquer. Kaya nga, balikan nyo, sino ang kasabwat ni Alpotera sa CIDG? Okay? Sino ang kasabwat niya? Sino ang nagpapasok sa kanya doon sa Villamor Air Base? Ano daw? Bad shot kasi si Amy kay Madam Hanelet. Oo nga. Di ba galit-galit naman si Basti? Galit-galit yan palangga. Ayan mga kababayan. Tingnan nyo maliwanag naman. Ang ginagawa nito kasi mga kababayan, ito para maliwanag Ang ginagawa ng mga ito, dumidikit kay First Lady, kumukuha ng impormasyon. Pero palihim naman na tinutulungan etong si dating Pangulong Duterte kasi malaki ang utang na loob mga kababayan nitong si Yanson kay dating Pangulong Duterte kasi natulungan siya na makasuhan yung 4 niyang kapatid na kalaban niya mga kababayan dito sa bus firm or higanting bus firm dito po sa ating bansa. And the same time mga kababayan, ang ginawa naman itong si Hanelet kasi nga sobrang selos dito po kay Jasmine Egan, pinalabas niya na inuutusan ito ni First Lady Liza Marcos at pinuponduhan ni First Lady at saka ni Amy Marcos ng pera para, alam nyo na, para magkaroon daw mga kababayan ng mamigay ng pera dyan po sa dahig. Tapos in the same time, makakuha ng impormasyon kay dating Pangulong Duterte pero wala pong katotohanan yan. Kasi nga, ang totoo dyan mga kababayan, kailangan nilang makakuha ng matinding tulong doon sa mga nakaupo sa pwesto mga kababayan. In the same time, palihim nilang tinutulungan etong si Digong. Kasi nga namamangka sila sa dalawang ilog, naghahanap sila ng taong makakatulong sa kanila or taong sasalba sa kanila kung sakaling balikan sila ng 4 niyang kapatid na kinasuhan niya. Dahil nga mga kababayan, yung ikinaso niya sa 4 niyang kapatid, nitong tiyuhin ng asawa ni Jasmine Egan, na-dismiss lahat. Ngayon, yung mga nakasuhan na naabsuelto, pwede pong balikan etong si Leo Ray Yanson na ito mga kababayan at pwede siyang kasuhan pabalik at matanggal pa siya dito bilang dito sa higanting bus firm na ito bilang presidente. So pag natanggal siya bilang presidente, mawawala yung lahat ng pinaghirapan niya. Ano po, yung lahat ng pwede niyang manahin mga kababayan, mawawala at yan po ay bilyon ang halaga. Ano po, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Sana naintindihan nyo mga kababayan. Ano po, sabi dito, baligtad yata Jake. Si Alpotera pa ang nakakakuha ng info through FLM. Hindi nga ang sinasabi nga kasi dito, eto basahin nyo tong article na ito. Ang sinasabi dito mga kababayan, kailangan ng tulong. Kung i-analyze nyo ito, kaya dumidikit sila kay FL. Eto kaya dumidikit sila kay FL, umaasa silang matutulungan dito po sa isyong ito ng awayan ng pamilya sa negosyo.
Ang problema nga, alam nyo naman sa gobyerno ni PBBM, tapat po at ayaw nila na may bahid ng kung ano pa man na kukontrolin yung proseso para lang maisalba yung kagustuhan or sariling interes nung isang tao or kaibigan ng presidente at ng first lady. Kaya nga ang ginagawa nila habang dumidikit sila kay first lady, the same time, din mga kababayan, palihim din nilang tinutulungan etong si Digong. Sa madalit salita, namamangka sila sa dalawang ilog para kung sino yung unang makatulong ulit sa kanila, doon sila mas kakampi. Mga kababayan, kaya nga dapat mag-ingat si First Lady Lisa Marcos sa mga taong lumalapit sa kanya at sa mga taong nakapaligid po sa kanya kasi wala siyang kaalam-alam na ito po mga taong ito ay palihim na tinutulungan etong si dating Pangulong Duterte. Yun lamang po mga kababayan ang mensahe niyan. Sa huli, mag-ingat si First Lady dito po sa mga taong ito na lumalapit sa kanya kasi ang mga tao na yan ay palihim na tinutulungan etong si dating Pangulong Duterte through Jasmine Egan. Kasi nga, yung pong pamangkin nitong si Yanso na ito, asawa ni Jasmine Egan. So sana nakuha nyo, mga kababayan, sana nakuha ninyo. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po masasabi nyo mga kababayan hingil po dito sa awayan ng mga chika babes ni dating Pangulong Duterte at ito naman pong palihim na pagdikit mga kababayan nitong mga taong ito kay First Lady Lisa Marcos at palihim ding tinutulungan etong si dating Pangulong Duterte.